pinagdadaanan. Ako bilang kandidato sa senador na nalalagay din sa alanganin dahil kinonsider kagad kami as nuisance candidate. Kaya nga kami nandito para magpaliwanag. Bukas meron kong hearing, no? Na sana pakinggan nila na tayo na hindi naman tayo gumagawa ng labag sa batas. Meron naman ginawa tayong kabutihan sa tao. Meron naman tayong pinag-aralan. Bakit tayo kailangan paratangan bilang nuisance candidate, no? So tingnan natin paano maging aksyon katulad ng aking presidente, no? Ganun din, abogada, may mahabang experience sa pagsisilbisyo sa Pilipino, na considered din sa nuisance candidate. Bilang panghuli, ano ang tingin niyo magagawa namin sa inyo bilang kandidato sa inyong grupo? Anong palagay niyo magagawa namin? Yung sa amin naman na Mr. Senator, sabihin mo na Mr. Senator kasi talagang if God is with us, who can be against us? Correct. Dahil nga yung ating pinaglaban ay para sa mga tao, so ibig sabihin God will be delighted, no? At sabi pa rin ng Panginoon na delight yourself in the Lord and He will grant the desires of your heart. So alam mo natin na tayo po ay talagang may bless tayo ng Panginoon. Ang sa akin lang, yung gusto namin na mangyari na sana po ay matulungan din kami dahil kami nga ay sabi nga dito, those who are less in life should have more in law. Kasi talagang kaming mga indigenous people, we are really less in life. So nga kailangan namin ng tinatawag na batas na ayon sa aming kultura at saka tradisyon. Ibig sabihin, batas na culture sensitive. Dahil nagkagulo-gulo ang Pilipinas, lalo ng Mindanao, dahil hindi nirespeto yung karapatan ng mga indigenous people. Kahit sino na lang ang magamit ng mga IPs, in-exploit yung tribo, dahil nga walang batas na parang ito yung sandigan ng mga indigenous people. So yun sir, bilang first nominee rin ng Sulong Katutubo at saka Secretary General ng Supreme Tribal Council for Peace and Development, siguro pag isahin